purposes. Purpose kasi ang pinag-usapan natin in Romans chapter 8. And His mercy I want us to read this. napakaganda na bawat isa sa atin na lahat ng possession na meron pag naghandog sa And so many purposes. magandang Makikita natin sa those He called, He also justified. And those who justified, He also glorified. Good morning! Kumusta po ang bawat sa atin? Hallelujah! Siyempre sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa ibang bansa, good morning din sa inyo, kaya magandang hapon o kaya good evening, of course. Okay, so kumusta po ang bawat sa atin? Ako po naniniwala na siyempre sa pagpapala at sa patuloy na biyaya, patuloy na gabay, patuloy na provision, at patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Amen ho ba? Na kahit alam ko, siyempre meron tayong pinagdadaanan ngayon, let's say itong tinatawag nating pandemic, at maaaring meron din kayong mga personal na pinagdadaanan. But you know, God is still faithful. Amen. God is still good. Amen. Hindi pa rin nagbabago ang Panginoon. Kahit meron kang pinagdadaanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. At handang-handa siya na tulungan ka, empower ka, ignite ka, palakasin ka, will give the joy. Amen? Hallelujah! Para patuloy pa rin ang ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Tayo po manalangin, we honor you, we exalt your name. And Lord, it is only by your grace na ako po ay narito upang ibahagi ang inyong mga salita. We always acknowledge the ministry of the Holy Spirit sa amin pong pagbabahagi ng inyong mga mensahe. We recognize the Holy Spirit. We recognize your anointing in the name of Jesus. We recognize the spirit of understanding in the name of Jesus. I declare it in Jesus' name. Amen and amen. Glory to His name. Well, nung mga nakaraang I think mga Sunday ay naibahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa mga crowns. Yan, mga crowns na ibibigay ng Panginoon sa lahat po ng mga tagasunod ni Kristo, mga disciples, mga tunay na mga follower ng ating Panginoong Hesus pagdating ng araw sa harapan ng Diyos. At siyempre, ang isa sa mga nabanggit ko doon na isang crowns na tatanggapin po, okay, ng mga disciples ay itong the crown of rejoicing. At itong klase ng crowns na ito ay maibibigay lamang po sa mga soul winner. Okay? Kaya alam po ninyo, ang general calling ng bawat mananampalataya, bawat tagasunod ni Kristo, our general calling is that, ano po, maging soul winner. Amen? Amen. Glory to God. And then, noong Wednesday, ay siyempre, ang ating pong pastor, si Pastor Osmar, ay kanyang pong ibinahagi patungkol naman po ang kahalagahan ng isang kaluluwa na tatanggap sa Panginoon. Isang kaluluwa na madala ng mga disciples sa kaharian ng Diyos. At napakahalaga po yan. Nalaman po natin kung gaano kahalaga. Actually, ang isang kaluluwa, hindi natin pwedeng ikumpira sa buong daigdig. Mas mahalaga pa rin ang isang kaluluwa kaysa yung buong the universe. That's how important ang bawat kaluluwa. Amen ho ba? Glory to God, glory to God. At alam po ninyo, ang pagiging soul winner is not, hindi ito basta-basta. Okay? Alam po natin na, yes, we have the Word of God. Okay, na meron yung salita ng Panginoon. Okay, meron tayong siyempre understanding sa salita ng Panginoon. We have the scripture. Okay, we have the opportunity. Okay,
We have yung skills po natin, skills of communicating and how to communicate, paano natin maibahagi ang mga mensahe ng kaligtasan. But you know, hindi pa sapat. Ano pa ang kailangan natin? Yan po ang gusto kong ibahagi sa atin. We need the ministry of the Holy Spirit. We need the work of the Holy Spirit in the name of Jesus. Glory to God. Amen? So yan po ang gusto kong may bahagi. So just relax. Kasi kung minsan ang practice ng mga, siyempre, yung mga ibang mga believers ay ang practice sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo ay more on emotion. But today, sa mga huling araw, I think it is not only doon sa ating emotion, but isang napakahalaga din na hayaan natin na kumilos ang Banal na Espiritu Santo unang-una sa isipan. Okay? Sa isipan natin. Kasi pag nabago yung pag-iisip, mabago yung pananaw, and of course, it also changes yung emotion natin. Kasi kung minsan, siyempre, emotion ng tao and the Holy Spirit, kung minsan, mas nananaig ang emotion ng tao. Okay? Pero the secret is that, kailangan mo ng yung isipan natin, pananaw. Okay? And then it is easy that the Holy Spirit will control also our emotion. Glory to God. At yan po ang mangyari, and then it will change. Okay, it will change our perspective, ang ating pananaw. At hindi lang po yan, patuloy na tayo po ay babaguhin ng Banal na Espiritu Santo. Glory to God, glory to God. Okay, so yan po yung gusto kong may bahagi. So, of course, when we see the work of the Holy Spirit, ay naka-broad po yan. Very broad na pag-aaral po yan. Actually, sa mga seminary, sa mga Bible school, ang pag-aaral patungkol sa Banal na Espiritu Santo ay isang subject yan. Okay, isang subject yan na talagang pinag-aaralan. Pero siyempre, sa umagang ito, sa oras na ito, ay mag-focus lang po tayo kung ano ang work, okay, kung ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu Santo sa ministry. Okay? So, yung pamagat ng aking pong ibabagay, the work of the Holy Spirit to the Christian believer. Okay, so, mag-focus lang tayo doon sa mga Christian believer. When I say Christian believer, yung mga disciples. When we say disciples, yung mga follower ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, siyempre dito kasi, pag sinabi kasi ting mga Christian believers, usually, ay it's a broad term na ginagamit ito. Okay? Pero siyempre sa atin, kailangan natin na yung mas malalim na pangunawa when we say Christian believer. Okay? Kasi yung Christian word is abroad. As long na ikaw ay naniniwala sa Panginoon, yeah, you are a Christian. But it's more than that. It's more than that. Okay. So, yan po yung gusto kong ibahagi po sa atin ngayon. Okay? So, ang ating pong mag-focus po tayo doon sa sinabi ko kanina na the work of the Holy Spirit, okay, to the Christian believer, or we say born-again Christian, or in other words, disciples, or in other words, the follower of Christ. In connection with ministry. Ayan. In connection with ministry. And then, lahat po tayo, hindi lang pastor, hindi lang evangelist, hindi lang mga missionaries, hindi lang mga leaders ng church, okay? Hindi lang yung mga cell leaders, but all of us who are disciples of Christ, who are follower of Christ, tayo po ay binigyan. Okay? God give us the authority to become soul winner. Amen. Glory to God. You see, tayo pong lahat ay may karapatan at may kapangyarihan upang mag-evangelize. Ibig sabihin, upang magdala
ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Okay. Now, doon po sa ating pong teksto, gusto kong tingnan natin ang ating pong teksto. Sa Zechariah. Yan. Zechariah. Madalas nating naririnig ito, even sa mga awit na ating pong inaawit, ay itong verse na ito ay talagahong nababasa, napapakinggan natin sa mga songs na mga inaawit po natin. And then ito po ang ating pong mababasa dito. Then he answered, and he spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, okay, take note, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. Okay, let me just give you itong background, itong text na ito. Si Propeta Zechariah ay meron siyang pangitain. He prophesies na ang templo doon sa Jerusalem, okay, na nasira ay ma-build again. Okay? Magagawa muli ang templo sa Jerusalem. Because it was broke, it was nasira siya, and then nagkaroon si Propeta Zechariah na ito ay maibabangon muli. Okay, ito po ay magagawa muli. Okay? And then of course, ito po ay hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng tao. Okay? Ng lakas ng tao. You know, dito sa I think magandang balita. Ang translation doon ay ang katagumpayan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, ng kakayahan ng tao, kundi ito, ang tunay na tagumpay ay mangyayari ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Kaya sinabi ni Propeta Zechariah kay Zerubbabel, not by might. Hindi po sa kakayahan ng tao, hindi po sa kapangyarihan ng tao na ito po ay mangyayari, kundi ito po ay sa pamamagitan ng tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Glory to God. So yan po yung background nito. Okay. Now, we are going to relate this one sa ating pong pag-uusapan. Sa lahat po ng ministry na ginagawa po natin, okay? Lahat ng ministry na ating pong ginagawa, ay ano ang gustong ipahiwatig ni Propeta Zechariah dito. Lahat-lahat ng ating ginagawa na ministry, gawain sa church, whatever, like for example, yung music ministry, pagdi-disciple po natin, sa cell group po natin, sa pagsusulwin po natin, lahat ng ating mga ginagawa about the ministry, we need the power, we need the Holy Spirit. Amen? Glory to God. Glory to God. Okay. So ngayon po, tulad po ng nasabi ko kanina, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon upang makamit ang buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para i-enjoy natin ang kanyang presensya. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon upang maging victorious. Okay? Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon upang just to celebrate His goodness, His blessings, His protection, His love, His mercy. Okay? But remember, God also called us, to go and make disciples. Amen? Okay. At siyempre, yung i-disciple po natin, meron pong process yan. Okay, I think our senior pastor, this is
the heart of our senior pastor. May mga process yan. Diba? Unang-una, na siyempre, bago maging believer, disciple ang isang tao, unang-una, siya po ay unbeliever. O kaya lost soul. O kaya wala pang hindi pa siya konektado sa Diyos, wala pang personal na relationship sa Panginoon. So unang-una, ayun, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Okay. And then after that, maging beginner siya. When we say beginner, tinanggap niya na ang Panginoong Jesus. At hindi lang tayo huminto doon. Ano pa ang gagawin natin bilang mga disciples? Tulungan natin siya na maging believer. Pag sinawag natin maging believer, lumalago na siya sa kanyang pananampalataya, pananalig sa Diyos. At hindi lang maging believer, tutulungan natin siya na maging disciples ni Kristo. Okay? And then hindi lang tayo na huminto doon sa pagiging disciple ni Kristo. We are still helping Him, encouraging Him. Ititrain natin siya na maging discipler na katulad mo. Amen? Ayan. So yun yung mga process na atin pong gagawin. And in every process, in every action, in every move na gagawin natin, we need the anointing, we need the power, we need the work of the Holy Spirit. Amen? Because this is the ministry of God. Okay? Lahat ng ginagawa natin, ang pagsusuwil natin, this is the work of the Holy Spirit. This is the ministry of God. That's why, for us, as a follower of Christ, we are joining doon sa pagkilos. Okay? We are joining. Okay? Sumasama po tayo doon sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Glory to God. Kaya alam po ninyo, kung minsan, ako din naranasan ko, nahihirapan talaga ako. Kung minsan, I try all my best. Pinag-aralan ko yung salita ng Panginoon, ang daming mga materials na pwede kong gamitin. I understand it. Nag-aaral din ako ng mga iba't ibang klaseng estratehiya. Kung paano mag-mission, kung paano ang isang tao ay madala ko, kung paano mag-soul-win. And there are a lot. Pero habang ginagawa ko, in my own might, in my own power, wala pa rin, disappoint ako dahil yung tao, ayaw pa rin niya. Until such times that I recognize, I acknowledge the function, the work of the Holy Spirit. Nakalimutan ko sa aking isipan, sa aking puso, that this is the work, this is the ministry of the Holy Spirit. Glory to God. Glory to God. Okay, number 1. Na makikita po natin dito. First, na makikita po natin, actually, ang dami nitong ministry o kaya the work of the Holy Spirit sa ating buhay bilang mga disciples na habang tayo po ay nagsusulwen, ang daming work of the Holy Spirit, but I just, gusto ko lang magbigay ng 3. Okay? Gusto ko lang magbahagi ng 3 ngayong umagang ito, sa oras na ito. Okay, so unang-una, here is it. The Holy Spirit infills believer, giving power for the ministry. O yun, ito yung nababanggit ko kanina. Okay, ito po ay na-experience ng mga disciples. At ito po ay ipinangako ng Panginoong Jesus sa kanilang mga disipulo. At hindi lang sa mga disipulo, maging sa mga sumunod na nampalataya, naging follower ni Kristo. Okay. So, titignan po natin dito ang nangyari dito. Okay? So, as I said a while ago, ito ay pangako. Okay. Bakit ko nabanggit itong word na infills? Okay? Infill. Pakumbaga ibig sabihin kasi ito, meron na sa kanya. Pero kailangan niyang mapuspos. Okay? Did you get what I meant? For example, when we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, meaning we also receive the Holy Spirit. Kaya nga po, ang ating pong katawan, okay, your body,
When you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, now your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? Your body, ang katawan po natin, ito, this is now the temple of the Holy Spirit. Now, itong mga disciples ni Kristo, yeah, they have the Holy Spirit. Pero, ang nangyari nito, sila po'y napuspos. They are infilled with the Holy Spirit. Kasi nasa kanila, ikaw din, nasa iyo na ngayon ang Banal na Espiritu Santo. Pero ang kailangan na mangyari, kailangan mapuspos ka. Kailangan kong mapuspos. Okay? Dahil kung tayo po ay napuspos sa Banal na Espiritu Santo, ito po ay nagbibigay sa atin ng authority, ng kapangyarihan to make disciple. Okay? Glory to God. Okay, ngayon po. Dito ang karanasan ng mga disciples. Kung mababasa po natin sa Luke chapter 24 verse 49. Ito po ay pangako ng God the Father sa mga disciples. Kasi ito, yung panahon na ito na yung pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit. Kasi tapos na yung kanyang mission. Tapos na yung ipinagawa ng God the Father sa kanya, so kailangan niyang umakyat, kailangan niyang babalik. Okay. And then, siyempre, nung babalik ang ating Panginoong Hesus, siyempre, itong mga disciples at mga tagasunod ni Kristo, ay medyo sila po ay nag-alala. Pero, sabi ng God the Father, may pangako siya. Dahil, I will send you. Okay, I will send you the Holy Spirit. Okay. And then, doon sa Acts chapter 1, verse 8, ito nga po, nangyari na ang mga disciples. Doon sa Acts chapter 2, nangyari po na ang mga disciples, ang mga mananampalataya, they are baptized, they are infilled. Okay? Napuspos po sila, na-empower po sila, na-ignite po sila, na-encourage po sila. They are on fire because of the Holy Spirit. Kaya po, magmula nun, grabe ang pag-expand ng kaharian ng Diyos. Grabe, hindi mo maisip kung gaano kabilis ang expansion, okay, ng kaharian ng Diyos. Ang daming mga naligtas, ang daming mga tao na nananampalataya sa Diyos. Okay, so ito po. Ngayon po, ganito. Kailangan natin maintindihan, hindi lang ipinangako ng Diyos na tayo po'y bibigyan ng kapangyarihan through the power of the Holy Spirit. Hindi lang tayo po'y binigyan ng kapangyarihan through the Holy Spirit upang, meron na tayong kapangyarihan. Meron na tayong, na-ignite po tayo. Okay, na-empower na tayo. Napuspos na tayo. Kadalasan, yung mga tao na napuspos sa Banal na Espiritu Santo, it is just for personal. Parang napuspos, halimbawa ako, napuspos ako, wow, I really enjoy the presence of God. Pero may dahilan. There is always purpose why God gives something for us. Like for example, the Holy Spirit. Yung pagkapuspos ng Banal na Espiritu Santo. Okay? There is reason behind. Ano po yung rason? You know, in Acts chapter 1 verse 8, hindi pwedeng paghiwalayin itong pagkapuspos ng Banal na Espiritu Santo and then that's it. Okay? I receive now the Holy Ghost. I receive now the power of the Holy Spirit. I receive now the anointing. I receive now the authority. Now I'm so excited. Hindi lang huminto doon, but merong dahilan. Ano po yung dahilan? Dito po sa Acts chapter 1 verse 8, okay, ang purpose ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo ay upang maging saksi. Okay? Hindi lang maging saksi ni Jehovah.
maging saksi ng katotohanan. Amen? Maging saksi ng mabuting balita. Okay. Tayo po ay magiging witness. Okay, kung ikaw ay witness, kung ikaw ay sa husgado, okay, ang nagwi-witness, ang nagsasaksi, kailangan totoo ang kanyang sinasaksihan. At tayo, ang sinasaksihan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Yeah. Niwi-witness natin, sinasabi natin, totoo po ang ating Panginoong Hesus. Totoo po ang kanyang pagmamahal. Totoo po ang kanyang ginawa. Totoo po na siya po ay Diyos. Totoo po na siya lang po ang tagapagligtas. At wala nang iba. Yeah, you are witness. Ikaw ang witness sa mundong ibabaw na ito. And yan po ang kagandahan because bilang isang totoong witness, we always tell the truth. Amen? Because when we always tell the truth, and the truth will set us free. Amen. Glory to God. Yeah. Always sabihin mo kung anong katotohanan. At ito ang kagandahan, mga kaibigan, mga kapatid, mga disciples of Christ. You know, if we have the Word of God, if we have the Holy Spirit, lahat po ng sasabihin mo, lahat po ng lumalabas sa inyong bunganga is always the truth. Tama yan. Amen. Glory to God. Glory to God. Okay. So tayo po'y maging saksi. Ibig sabihin nito, ikaw at ako ay saksihan natin, ibabahagi natin ang katotohanan. Okay? Lahat ng nasa isipan natin, lumalabas sa ating mga bunganga ay mga katotohanan lamang. Amen? And the good thing is that we have the Word of God. Amen? Kaya nga po, yan po yung dahilan kung bakit kung napapansin po ninyo, ay talagang magmula pa noon, bago pa nagka-pandemic, ay talagang, ang banal na Espiritu Santo, He revealed to our senior pastor, Pastor Bong, kung gaano kahalaga ang personal devotion, kung gaano kahalaga ang ating pong pag-PPLD, kung gaano kahalaga ang ating pong patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, patuloy na pananalangin, patuloy na tayo po'y nadi-disciple, natitrain, nai-equip. You know? Kaya yan ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Because make it sure na yung lumalabas sa ating bunganga ay mga katotohanan lamang. At yan po ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen. Yan po ay nanggagaling sa Panginoon mismo. At ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya every word na sasabihin mo, every salita ng Diyos na sasabihin mo, with the power of the Holy Spirit, nako, sigurado yan, 100% yan, na yung salita ng Panginoon yan na ibinahago, meron at merong mangyayari doon sa tao na nakinig sa'yo. Glory to God. Glory to God. Okay? So yan po, ang ating pong makikita dito. So, makita po natin dito na yung mga disciples, okay, kung babasahin natin, magmula nung mga disciples, when they are infilled with the Holy Spirit, when they are in power with the Holy Spirit, when they are anointed with the Holy Spirit, when they are ignited with fire. Yung fire dito na sinasabi dito, it's about the Holy Spirit. Ano ang nangyari po sa mga disciples? Kahit matinding persecution ang nangyayari, kahit maraming pong humahadlang sa kanilang pong pagtuturo, at nakakalungkot, maging yung mga leaders sa mga simbahan, sila pang humahadlang. Yung mga officials, sa mga political officials, hinahadlangan sila. Okay. Yung mga taong matatalino, hinahadlangan sila. But you know what happened? Because they are empowered with the Holy Spirit, they are napuspus po sila, they are ignited, they are on fire, patuloy pa rin sila at walang nakahadlang doon sa kanilang pong pagturo, doon sa kanilang pong pagiging saksi
na itinuro pa rin nila, ipinakita nila, ibinahagi pa rin nila ang katotohanan, ang magandang balita. Glory to God, glory to God. And this is the ministry, this is the work of the Holy Spirit. If we always recognize, if we always recognize the function, the ministry of the Holy Spirit sa ating pong pagbabahagi, sa ating pong pagsusulwin, I tell you, 100% sigurado yung taong yan, in God's time, siya po ay maglilingkod sa Diyos katulad mo. Amen? Mga mahal natin sa buhay, yung mga, let's say, yung mga kaibigan po natin, wala pong imposible sa Panginoon. Remember, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord, saith the Lord. Amen? Glory to God. Okay, pangalawa po, na gusto kong may bahagi dito. So, nakita po natin yan, in application doon sa nangyari sa mga disciples. How about sa ating mga kapanahunan ngayon? Alam po ninyo, maaari ding maraming humahadlang sa atin. Kung minsan, itong pandemic na ito, susa to say, na maraming mga na-stuck, maraming mga na-lockdown, na kumbaga nag-stop ang dapat nilang gawin. Ang daming humahadlang. Kung minsan, tayo po hinahadlangan ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Kung minsan, tayo po hinahadlangan ng kung minsan, yung mga pangarap natin, kung minsan, yung mga bagay-bagay na nasa atin. But if you are empowered with the Holy Spirit, hindi magiging hadlang yan. Amen? Amen? Glory to God. Hindi magiging hadlang itong ating pong sitwasyon ngayon. Hindi magiging hadlang kung ano man ang kahinaan mo. Hindi magiging hadlang kung ano ang meron ka. Kung minsan ang nagiging hadlang sa mga disciples na magsusulwin, kung minsan siyempre kung minsan yung pananaw kasi natin. Sana magawa ko ito if mayroong kung. Okay, di ba? Sana yung aking kaibigan, madala ko sana kung mayroong if. Okay? So, kung minsan, yun yung hadlang. May mga dahilan. May mga alibay. May mga dahilan. Okay? Pero nakita po natin dito, I'm so encouraged when I review again itong nangyari sa Jerusalem, itong nangyari during the Pentecost. When I review again, na-ignite uli ako, kung bagay na-empower uli ako sa nakita ko na nangyari sa kanila. At ito, walang naging hadlang. Kahit nga mas matindi yung persecution. Buti nga sa atin dito, walang persecution. Ang nagiging hadlang, tayo lang actually ang hadlang. Hinahadlangan ng sarili natin. Hinahadlangan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Tayo, dito, iba naman ang sitwasyon. Ang humahadlang sa kanila, yung mga leaders pa sa church. Mga Sadducees, mga political leaders, mga officers, hinahadlangan sila. Napakahirap. Hindi lang hinahadlangan, matindi pa ang persecution. Pero what happened? Kahit anong nangyari, kahit sila po ay na-scattered, itong mga disciples na ito, mga follower ni Kristo, they are scattered around the world. At yun po ang nangyari. Because they are on fire, they recognize the Holy Spirit, they are empowered, they are filled with the Holy Spirit, they are ignited with fire of the Lord. Kahit saan sila pupunta, nagiging saksi sila, nagwi-witness sila, ibinabahagi nila ang ano pong ibinabahagi, walang iba kundi ng ating Panginoon Jesus. Amen? And then the same. It's the same Holy Spirit. It's the same Holy Spirit na kumilos sa kanila. It's the same Holy Spirit na kikilos din sa atin. Amen? Walang nagbago. Yung inawit nating Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung minsan tayo ang nagbabago. But God, the Holy Spirit, our God the Father, kahit kailanman, hindi sila nagbabago. You see?
Glory to God. Yan yung pangalawa na gusto kong may bahagi dito. Ano ba ang work ng Holy Spirit sa mga disciples ni Kristo habang sila po ay nagwi-witness o kaya ay humahayo habang sila po ay ginagawa po nila ang ministry? Anong ministry na ito? Yung ating pong pagdi-disciple, pag-soul win. Okay, number 2. The Holy Spirit reveals and give understanding of the Word of God. You see? Napakahalaga. Ito'y isa sa napakahalaga na work ng Holy Spirit sa atin. Okay? Kasi po, kung ginagamit lang natin ang sarili nating kakayahan at pangunawa sa salita ng Diyos, hindi sapat. But we need the Holy Spirit to reveal to us. You know? Like for example, like, John 3:16. Grabe itong John 3:16. Kahit itong verse na ito, grabe ang mensahe. Ang daming na i-reveal, ipinapakita, ibinibigay ng banal na Espiritu Santo doon lang sa John 3:16 na yon. Yeah. Kaya nga there are thousands of messages sa isang scripture lang. That's why, and that is the function, that is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit always reveal to us a fresh revelation, a understanding sa mga scriptures, sa mga salita ng Diyos na ating pong binabasa. Now, here is the different, why there is different religion in the universe. Bakit ang daming klase ng religion? Okay, let's see. Sa mga Christianist mo lamang po ang daming klase ng grupo. Okay, dito lang sa ating bansang Pilipinas, ang daming grupo ng mga mananampalataya, siyempre mga taong naniniwala sa Diyos. There are a lot of groups. And every person, pwede silang magtayo ng church, ng isang grupo. And you know why there are a lot of kinds of religion in the universe or group of believers in the universe? Because of different interpretation sa salita ng Diyos. That's the main reason. Dahil po sa iba't ibang pag-i-interpret, iba't ibang pananaw, iba't ibang understanding, pangunawa sa salita ng Diyos, sa Bible itself. Now, because of that, ay marami. Kaya nga, isusa to say, one time, bigla akong may napanood sa YouTube. And sinasabi niya, siya ang last na magsasign doon sa kaligtasan mo na pupunta sa heaven. Kung wala siyang signature, sorry ka na lang. Hanggang dyan ka lang. He is the last na magsasign. Well, meron siyang proof. He used the Word of God to claim that He is the Son of God. He is claiming, He is using the Word of God. Kung mapakinggan mo yung mga mensahe niya, wow, grabe, oh. Pero pagdating doon sa salvation, as a big, big problem. There is only one way. There is only one way going to heaven, and that is our Lord Jesus Christ. Amen? Wala nang iba. Only Jesus. Only Jesus. Wala nang iba. Siya lang po ang pwedeng magligtas sa atin. Siya lang po. Yeah. Alam mo ninyo, ang dami niyan. Ang dami kang napapakinggan. Alam ko, marami sa atin, ang dami nating napakinggan. Kung minsan, may mga napakinggan po natin na katuruan,
It is only through your good works. Pag ikaw po ay gagawa ng mga mabubuti, nako, pwede kang maligtas. And also, kung ikaw ay sasama isang grupo, because ito lang po ang ililigtas ng Diyos, isang grupo, na kung hindi ka aanib sa grupong ito, hindi ka maliligtas. But Jesus Christ is the only way. Amen. Kahit anong religion yan, kahit anong grupo yan, yan, kahit anong church na yan, as long as they recognize, they believe Jesus Christ, they accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior, then sila po'y mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. John 3:16. Okay, ngayon po, babalikan po natin dito. Nabanggit ko kanina na that is the reason. That's why, para maging tama ang pangunawa, maging tama ang interpretasyon, maging tama ang pananaw natin sa salita ng Diyos, that's the reason we need the Holy Spirit. Amen. Not by might, not by power, saith the Lord, but by the Spirit of God. Amen. We need the Holy Spirit to understand the true meaning, the true interpretation of the Scripture. Glory to His name. Kasi especially ngayon, very challenging ngayon. Very challenging ngayon because of the internet. Because we are now in the internet world. Everything is internet. Hawak-hawak mo sa inyong mga kamay ang mga iba't ibang klase ng katuruan, iba't ibang klase ng pananaw, iba't ibang klase ng application, how they are going to apply the Scripture, nasa inyong mga kamay. But remember, tayo po'y mag-ingat. We need the guidance of the Holy Spirit. Amen. Para hindi po tayo mawala doon sa focus, doon sa katotohanan. Hindi ko sinasabi na, itong church natin ay katotohanan. No. I'm sharing that only Jesus is the true. Okay, siya lang pong katotohanan. At yan po ang ating pong ibinabahagi. Okay. So the Word of God. Alam po ninyo itong karanasan na si Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 21. You know, Peter, he recognized na yung mga propeta, yung ginamit ng Diyos na mga propeta, yung ginamit ng Diyos na naging author sa pagsusulat ng salita ng Diyos, hindi ito gawa ng kaalaman ng tao. Hindi ito gawa sa kakayahan at kapangyarihan ng tao, kundi ito ay work of the Holy Spirit. Amen. Kaya yung salita ng Diyos, we strongly believe na ang salita ng Diyos, ito ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. We strongly believe na this is enough. Wala itong, hindi ito mali. Ito ay isang katotohanan. At this is yung Genesis to Revelation, sapat na ito. Hindi pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Because this is the complete Word of God. Glory to His name. Yeah, napakahalaga po. Okay, ngayon po, ano ngayon ang work ng banal na Espiritu Santo sa ating pong pagbabasa? Kasi siyempre, unang-una, kailangan natin make sure na bago tayo ibahagi, bago tayo makapagbahagi, unang-una, dapat meron ka. You have something to share. Ano yon? The Word of God. The Word of God. Kaya po, dito sa salita ng Diyos,
napakahalaga ang part ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga napapansin ninyo kahit kung minsan kahit yung salita ng Diyos ay na nababasa ng tao, napapakinggan natin sa mga radio, okay, television, sa mga internet, sa mga cellphone po natin, kung minsan, because there is no work of the Holy Spirit, parang wala lang. Parang naging normal lang. Okay? But, if we recognize the work of the Holy Spirit, then it reveals to us yung mga first revelation pa. Yung mga heavenly wisdom. Okay? To understand the Scriptures, the Word of God. Glory. Para po, hindi po tayo mawala doon sa katotohanan. Ang dami ngayon, kaya kailangan natin mag-ingat. Amen? Kung may mga, let's say, nababasa po kayo, napapakinggan doon sa YouTube, kahit saan man yan, kung hindi kayo sure, andito po kami. O kaya'y, you just kneel down and ask the Holy Spirit, Holy Spirit, what do you mean? Ano ang ibig mong sabihin? Amen? Kasi hindi lahat ng panahon, andyan kami ng mga pastors ninyo, mga leaders ninyo. Even you, kahit ikaw lang, remember if you are disciples of Christ, you know, it's the same Holy Spirit na nagre-reveal sa amin. It's the same Holy Spirit na magre-reveal din sa inyo. Amen. Don't limit the Holy Spirit. Don't limit the work of the Holy Spirit. It's the same Holy Spirit nagre-reveal sa amin. Siya din po ang nagre-reveal sa inyo. Kahit sinasabi nyo, kahit man kayo po yung mga, let's say, mga disciples, member lang sa isang cell group, no. As the same Holy Spirit. It's the same Holy Spirit na kumikilos noon. The same Holy Spirit na kumikilos during the disciples, during the early church, during the Pentecost. It's the same Holy Spirit na kumikilos sa atin ngayon. Amen. And it's the same Holy Spirit na kikilos sa mga susunod na mga araw, mga buwan, mga taon. You know, the Holy Spirit always there. Lagi siyang handa. Lagi siyang nauuna. Amen. Glory to God. Glory to God. At tayo po sa kanyang sasamahan. Okay. Katulad kanina, yung nabanggit ko kanina, ang dami. Kaya kailangan natin mag-ingat. I'm so shocked when I watch again this kind of belief. Yeah, they claim that they're Christian. They believe Jesus Christ. Okay, they believe the Word of God. But in application, there's something wrong. How they apply the Word of God. Kaya, sa kanila, they practice polygamist. They have the basis. They use the Word of God to prove that polygamist is a one way in how to apply the Word of God. You see? Even me, I can prove to you that polygamist is a one way in how to apply the Word of God. That's a problem. If we will not recognize the Holy Spirit, that's a problem. That's a problem. That's why we need to recognize the Holy Spirit, amen, para laging tama in how to apply the Word of God in our daily life. Kung minsan, tama yung pangunawa natin. We have the right understanding. But in how to apply in our life, doon nagiging problema. Okay. As a disciples of Christ, that's the reason why we need the Holy Spirit. Amen. We need the Holy Spirit to always reveal to us the truth, ang katotohanan, ang tama.
And it's really help us to understand the Scripture. Kaya I encourage every one of us na every time you are going to read the Word of God, I'm going to read your Word. I recognize your Holy Spirit. Help me to understand these Scriptures. And the most important, help me in how to apply this. That I'm going to apply this in my life, in my personal life. Tamang application sa aking buhay. Glory to God. Amen. Whew. The work of the Holy Spirit, once again, is not only our emotion. Yeah. Pananaw. The whole life. The whole life. Itong mga disciples, when they are empowered with the Holy Spirit, mamaya babanggitin ko ang naging result. Last but not the least, the Holy Spirit, the answer number 3. Wala naman. Okay. The Holy Spirit gives power for the preaching of the Word of God. Yeah. This is very, very true. Habang ibinabahagi mo, habang ipinipreach mo, habang itinuturo mo ang salita ng Panginoon, the Holy Spirit is working there. The Holy Spirit is working there. Pablo, every time na si Pablo ay nagbabahagi, itinuturo, nagmi-mission, kasama niya. The Holy Spirit is always with him. Kaya kahit mabibigat ang kanyang sinasabi, ang kanyang salita, ang kanyang ibinibahagi, siya po'y kinasihan ng banal na Espiritu Santo. And the word na lumalabas sa kanya, mga mensahe na lumalabas sa kanya, it's really touched the heart of the people. It's really changed the perspective of the people. It really changed the character of the people. Na nakikinig doon sa mga salitang yon. Kaya every time na pupunta siya sa mga lugar, kahit mahirap man yan, habang sila ay pupunta, as long as he preached the Word of God, meron at merong ma-church plant. Meron at meron pong mga maliligtas sa mga lugar na yon. Wherever Apostle Pablo, saan man siya pupunta, dahil siya po'y kinasihan ng banal na Espiritu Santo. And every time na siya po ay magbabahagi, and then the Holy Spirit empower him. And the Holy Spirit, yung word na kanyang pong ibinabahagi, ito po ay binibigyan ng banal na Espiritu Santo ng kapangyarihan. Okay? Kaya nga po, as the same, maging sa atin. Habang binabahagi ninyo ang salita ng Panginoon, I encourage your life, for example, through text. Sa inyong mga kabataan ngayon, especially kayo ngayon, you have a lot of access na pwede kayong makapagbahagi. Bago kayo maglagay ng verse sa mga cellphone ninyo at ibahagi sa mga kaibigan, you pray. Amen? You ask the Holy Spirit. Holy Spirit, kasihan mo ang salita ang inyong salita. Kasihan mo ang verse na ito na aking pong ibabahagi. Yeah. You pray. Ipag-pray mo sa banal na Espiritu Santo. Amen. Alam niyo kung bakit? Kung minsan may mga, kung minsan mga tao binabasa, parang walang saysay sa kanila. Dahil kung minsan, nagbabahagi nga tayo, but we did not recognize the work of the Holy Spirit. So I encourage you, bago kayo mag-text ng mga verses na yan, because that is the Word of God, you ask the Holy Spirit. Amen? You pray bago ka mag-send ng Scripture. Titingnan natin, meron pong mangyayari. Amen? Yeah.
Even in our, sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, you know, before we are going to share them the Word of God, you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, I need you right now. I'm going to share the message of the Lord, the message of salvation. Holy Spirit, anoint me. Holy Spirit, empower me. Holy Spirit, ignite me. I need courage. I need enough strength. I need boldness from the Holy Spirit. Kaya in preaching, in sharing, in teaching the Word of God, napakalaki ang role ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Glory to His name. Well, as I said a while ago, si Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4, and 1 Thessalonians chapter 1 and 5, si Pablo, he recognized the work of the Holy Spirit sa kanyang pong pagmimisyon. Kaya titingnan natin, as a result, ang dami pong naligtas. Hindi lang sa Jerusalem, kaya nangyari nga itong pangako ng Diyos na magiging saksi kayo sa Judea, sa Samaria, okay? At sa buong daigdig. Nangyari nga. When they recognize the work of the Holy Spirit. At ako'y naniniwala maging din sa atin. If we always recognize the work of the Holy Spirit, tayo po'y gagamitin niya. And there are a lot of people. And we have the opportunity. Grabe, hindi. Itong nangyayari sa atin, hindi ito hadlang. Hindi naging hadlang ang sitwasyon ng mga apostles, mga early church. Nagiging kwan pa sila. Nagiging meron silang boldness, meron silang courage, meron silang talagang mas matindi pa. As mas nai-enjoy pa nila. They are enjoying. They are enjoying sharing the Word of God. Ibinabahagi. And you know, the good thing for us today, we have a lot of pamaraan in how to share the Word of God. But make sure we always recognize the Holy Spirit. Here is the result. Ang naging resulta po nito, sa Acts chapter 4, verse 31. Ito ngayon. As I'm going to conclude itong mensahe na ito, here is the result. Nang nung mga disciples at mga mananampalataya, when they recognize the power, the anointing of the Holy Spirit, when the Holy Spirit empowered them, nung sila po'y napuspos, nung sila po'y na-ignite, at sila po'y on fire. Alam po ninyo ang nangyari? As I said a while ago, sinabi ni Propeta Zechariah, not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit, says the Lord. At you know what happened in Acts chapter 4, verse 31? After they prayed, and then nung nalangin sila, and they are filled with the Holy Spirit, you know what happened? Nagkaroon po sila ng tapang. Napakaliwanag po. Buong tapang na nangaral, ibinahagi, itinuro ang salita ng Diyos. They have that boldness. They have that courage. At gusto rin ng banal na Espiritu Santo na iparanas din sa atin yan. Amen. Kaya I believe you and me, we are ready.
to experience also this. Because it's the same Holy Spirit. Hindi siya nagbabago. At hindi lang sila nagkaroon ng tapang, ng boldness, ng courage. As a result of that, in Acts chapter 2, verse 47, grabe ang nangyari. Bawat araw, okay, bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating pong napakinggan ngayon ay isang katotohanan na nangyari. At alam ko, mangyayari din yan sa atin. Amen. Mangyayari din yan. Siyempre, unang-una, let us recognize the Holy Spirit. Remember, hindi lang sa ating emotion, but first of all, let us welcome o kaya i-recognize natin ang banal na Espiritu sa ating isipan. In our mind. In our mind. Ang gagawin po natin dito, kayong dito nasa on-site, kayong mga nasa inyong mga tahanan. You know, walang distance po sa banal na Espiritu Santo. Kahit kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kahit saan ka man, kapatid, kaibigan. You know, if you receive Jesus Christ as your personal Savior, and then recognize the Holy Spirit, kaya ka din gamitin ng Panginoon. But before that, siyempre, kung ikaw po ay first timer o kung ikaw po ay napadaan sa online na ito, ang ibinahagi ko ay para lang po sa mga disciples. But, kung sa oras na ito ay tatanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang personal at tagapagligtas mo, and the Holy Spirit also work in your life. Kaya, kung meron po dito, kayo mga nasa tahanan, this is your first time, at hindi pa sigurado ang kaligtasan ninyo, wala pa kayong talagang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, I encourage you na sumunod kayo lang sa maikling panalangin na ito. Panginoon, inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking buhay. At kailangan ko ang tunay ng tagapagligtas. Panginoong Hesus, naniniwala po ako sa iyo. At ngayon po, tatanggapin kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at aking personal na tagapagligtas. Panginoong Hesus, magmula ngayon, ikaw po ang maghahari sa aking buhay. At ngayon, Panginoong Hesus, tulungan mo ako na susunod sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen. Kaya kung yung panalangin na yun, simpleng panalangin, at yun ang nanggaling sa inyong puso, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, now, you can also experience this. The power, the Holy Spirit. So, ang gawin po natin dito ay simple lang. Siyempre, maaring sa mga nakaraang mga buwan, mga araw, we did not really recognize the Holy Spirit. Maaring nagdepende po tayo sa ating pong, let's say, kaalaman. Maaring nagdepende po tayo sa ating pong pag-unawa. Maaring
nagdepende po tayo sa ating mga kakayahan. Maaaring tayo po nagdepende doon sa ating mga knowledge. And we did not really recognize the work of the Holy Spirit. At kung minsan, ang naging result, we are not happy. Maaaring tayo po na-disappoint. Maaaring tayo na-discourage. Ginawa ko naman ang lahat-lahat. Bakit kaya? But this time, iba na. Nadagdagan ang ating pong kaalaman. Mas lumalim, mas lumawak ang ating pong gagawin. Ito mga susunod na mga araw. Yes, alam ng Diyos, hindi basta-basta ang magdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Hindi basta-basta. That's true. But the good thing is that God provide everything we need. And God send the Holy Spirit. God send the Holy Spirit. At yung Holy Spirit, hindi katulad sa Old Testament, the Holy Spirit, the merits of the Holy Spirit is come and go. But now, ang banal na Espiritu Santo ay mananatili sa atin. Kaya every time, wherever you go, kahit anong gagawin mo, if you're led by the Holy Spirit, ikaw po ay gagamitin ng Panginoon. Glory to His name. Kaya ang gagawin po natin, I think we just humble ourselves. Magpakumbaba po tayo at sabihin natin, yes, sorry. Yeah. Even for us, hindi po kami exempted dito. Kahit kaming mga pastor, kahit ako, sometimes I depend on many books. Sometimes I depend doon sa experience ng mga ibang tao. At kung minsan tinitingnan ko, Lord, I want to experience how they experience. Pero, hindi ganoon. Dapat, I need to rely, I need to depend on the Holy Spirit. Kasi iba-iba po yung level, iba-iba po yung pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa ating personal na buhay. So that's why this, ang oras na ito, let's humble ourselves. Habang inaawit natin itong awitin natin ito na ang Diyos ay hindi nagbabago, I encourage every one of us, just keep humbling ourselves. And just focus our eyes, focus our heart sa Banal na Espiritu Santo sa aking ulay bahagi ngayon. And as I told you a while ago, let us allow the Holy Spirit to work in our mind, to minister in our mind. Kasi kailangan matanggal muna yung mga bagay-bagay sa ating isipan. And then the Holy Spirit is freely moved and touch our heart, touch our life. May mga nasa tahanan, I encourage you, kahit kayo po ay nasa inyong mga tahanan, the Holy Spirit is working there also. The Holy Spirit want to work in your life sa inyong mga tahanan. Wherever you are, maaaring ikaw ay nasa office, maaaring ikaw ay nasa trabaho, as long as you are nakikinig, napakinggan mo ang mga mensahe ito. The Holy Spirit want to work, want to minister to you. Just allow the Holy Spirit to work in us, to minister in us. Take time. Take time. Just focus your eyes on Jesus. Focus your eyes on the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, sige po. You can just pray, and allow the Holy Spirit. Because this is the work of the Holy Spirit. Hindi ko tatrabaho. My role
nasa atin yan. Nasa atin yan. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, we recognize you. Yes, Holy Spirit, we believe na hindi ka nagbabago. Yes, Holy Spirit, ikaw ang Banal na Espiritu Santo na kumilos sa buhay ng mga tao noon, mga disciples, mga naunang mananampalataya, at maging ang aming mga forefathers. You are the same Holy Spirit who minister to them. At ngayon po, kami po naniniwala na ikaw din po, Banal na Espiritu Santo, ang kumikilos, ang kikilos sa amin, ang magme-minister sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen, yes. Yeah, come on, people of God, disciples of Christ, followers in Christ. Yeah, recognize the Holy Spirit. Yeah, hihingi ka ng tawad kung sa mga nakaraang mga buwan, mga araw ay hindi ka naging sensitive. Yeah, Lord, Holy Spirit, forgive us. Kung minsan kami po ay hindi naging sensitive sa inyong pagkilos. At kung minsan inuunahan ka namin, Banal na Espiritu Santo. But this time, Lord, kami po ay nabago na, Panginoon. Kami po ay nagsisisi na. Kaya Lord, lahat po ng amin pong gagawin, especially sa ministry na amin pong gagawin, na amin pong pagsusulwe, we will always rely, we always depend on your Holy Spirit. And we will join your Holy Spirit. At ang gagawin po namin ay sumunod sa iyo. Ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Holy Spirit, touch your people, oh God, in the name of Jesus. Yeah. Kayong mga nasa tahanan, just pray. I encourage you para hindi kayo ma-distract. Just close your eyes. Ibigit ninyo ang inyong mga mata. And just focus your eyes on Jesus. Yeah, remember, the Holy Spirit ay nasa inyo. The Holy Spirit ay nasa inyong buhay. Nasa inyong mga tahanan. Andito sa on-site. Yes, Holy Spirit, we thank you. We thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa inyong ipinangako. At inyong pinangako ay inyong pong tinupad. At ngayon po ay amin pong natatamasa na experience ang Banal na Espiritu Santo. At Lord, hindi kami satisfied. Lord God, we want more. We want more. We want a higher experience with the Holy Spirit. We want a higher experience with the Holy Spirit. Lord, here we are, O God. Patuloy na nagpapakumbaba at inaamin, humihingi ng tawad para wala pong dahilan that, Lord, itong young generation that we are in, we want to experience more of the Holy Spirit. Not only just to experience, but Lord, we need the power so that, Lord, kami po ay patuloy na magiging saksi, magiging tumubas, to empower us to move in good and make disciples, to soul win. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Well, thank you. Well, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to your name. Glory to your name.
umpisa lang po ito ng ating pong pagre-recognize. And I encourage every one of us, just patuloy po tayo na immerse natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Immerse natin ang ating buhay doon sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Maaaring hindi pa natin masyadong maunawaan. But as we keep going, pangako ng Diyos, pangako niya, na marami pa. There are more na may experience natin. And you know, and as a result, ito yung gustong makita ng Diyos na resulta ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Marami pong maliligtas. Marami pong mga kaluluwa na madala natin sa kaharian ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise. Give Him praise. Come on, shout it out.